Okay, after na makapag-create na tayo ng domain, syempre domain is only a name. So, importante na meron ding bahay ito. So, yung bahay, ang tawag natin dito is hosting. So, sa hosting, dito natin i-upload yung mga web files. Okay, dito yung database natin, dito nakalagay. So, ngayon, pag-usapan natin paano ba bumili ng hosting. Okay? Unang-una, kailangan mo lang gawin is pumunta sa hostgator.com. Ayan. So, yan ang pinili natin hosting kasi ako, I've been using HostGator for 12 years na. And napaka-reliable na hosting ito. Ayan. So, ayan, type mo lang dito, hostgator.com. Ngayon, to get started, siguro start lang tayo sa pinaka-basic na plan nila, which is yung Hatchling plan. Or siguro lumalabas to mga $2.75 a month. So, less than 300 lang siya. Tingnan natin ha. Ayan o. So, Hatchling plan. Ito yung pipiliin natin. Okay? Ayan. So, to start, okay. So, punta ka lang dito. Buy now. Ayan. Click mo lang yung buy now. Okay. Tapos, select mo dito since na bumili tayo ng domain sa Namecheap. Ang isa-select mo dito is I already own this domain. Ayan. So, select mo siya. Tapos, enter mo yung domain name mo. Ano yung nilagay natin kanina. So, ayan. Input natin dito. So, input mo dito kung ano yung binili mong domain name. Okay? So, ayan. Okay. So, after nyan, I already own this domain. Select tayo dito, Hatchling plan. So, ayan. So, ang monthly niya, ayan, yung kaninang mura, babayaran mo yan for 1 year eh. Or for 36 months. So, that is 3 years, no? So, isang bayaran. So, ang kukunin natin siguro is, monthly payment. Okay, ng Hatchling plan. Tignan natin baby, no? So, pag baby, business, konti lang diferensya ng hatchling sa baby, no? I suggest go with the baby na para meron kang unlimited domain pa. So, mas may advantage ito eh. Okay? Or if you want faster, mas mabilis, pwede rin ang business. Ayan. Okay, so siguro start muna tayo with baby plan. Okay, tapos lagay mo lang dito yung again, napaka-importante na dapat active email lang ilalagay mo, no? Hindi pwede yung basta may email ka lang na yearly mo lang binubuksan, patay tayo dyan. Okay? So, ayan. So, type lang tayo ng password dito na preferred natin. Ayan. Okay. Tapos, yung PIN number, ikaw din na mag-declare dito. Okay? So, bahala ka kung anong PIN number. Siguro, lagay na lang natin for the meantime, ito na muna. Okay? So, 4-digit number. So, parang sa GCash din. Ayan. So, same procedure kung paano nagbayad kanina, no? Ayan. So, lagyan lang natin dito, billing info. Okay. 97. Tapos, yung address, fill in. Yung country, Philippines. Select natin. Ayan. Tapos, city. Anong city ka located? State. Ayan. Pipili mo naman dito eh. Tapos, zip code. Then, sa credit card, yung pangalan sa card. Okay, credit card number, located nasa card yan. CVV code, minsan nasa likod ng card yan, minsan nasa harap. Kung Amex naman ang gamit mo, ite-text ng GCash yan. Tapos yung expiration code. Lahat naman ng hinahanap dito indicated sa card yan. Okay, tapos after mo ma-fill up lahat yan, ayan, so, wag mo na munang galawin to. Ayan mo lang muna. Okay, so yan yung amount due natin, okay? Ayan, so mag-enter lang tayo ng maayos para makapag-proceed tayo. Okay, to proceed,
Ayan. So, dito nakalagay na yung total amount. Then, check nyo lang ito. Tapos, ayan, you may check out na. Okay. Ayan. So, once na nag-proceed ka na, may lalabas dyan, payment completed. Ayan, oh. So, antayin lang natin. Okay, normally ini-email nila yung yung access, kaya napaka-importante na dapat active yung yung email account na gamit ninyo. Okay, so nakapag-proceed na siya. So may mga tanong lang dito. Okay, so kung wala ka pang experience, survey lang naman to, hindi naman ganun ka-importante. Okay, so yan, lagay ko lang dito, I will do it myself. Ayan, so e-commerce. So, yan, okay na. So, pwede nyo naman skip to. Hindi naman ganun ka-importante yan. Okay. So, I think nakapasok na tayo. So, get started. Ayan,